Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Sabihin mo master, may kakaibang pagsabog sa direksyon ni Dongfeng kanina lang. Nang makita si Lin Mengxi, mabilis na lumuhad ang nagpapatrolyang disipulo. Dahil nagmamadali siya, namutla ang mukha niya at kapos ang hininga. Pagsabog, kakaibang nakasimangot si Lin Mengxi. Ang buong Nihilist ay nasa teritoryo ng Nihilist. Mahirap manghimasok ang mga tagalabas dahil sa defensive array na ginawa ng founder ng Nihilist. Saan nanggaling ang pagsabog? Nagkatinginan din ang isang grupo ng mga disipulo. Paano nangyari ang pagsabog? Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Tanong ni Lin Mengxi na nakakunot ang noo. Kinakabahang sinabi ng nagpapatrolyang disipulo, sabihin mo kay master na ang lugar ng pagsabog ay malapit sa kuweba ng Xian. Hindi ako nangangahas na lumapit dito. Xian Cave. Nagulat si Lin Mengxi, may isang espesyal na hanay ng depensa sa kuweba ng Xian. Paano lalabas ang isang magaling? Hindi kaya. Panipi. Nang marinig ang mga salita ni Lin Mengxi, namutla ang mga disipulo. Ito kaya ang halimaw sa Xian Cave. Ayon sa alamat ng halimaw na Xian, ang lahat ng mga alagad ng Sefeng ay narinig ang tungkol dito sa mahabang panahon. Alam nilang lahat na ito ay isang bawal na lugar na hindi maaaring tapakan ng mga alagad ni Sefeng. Kung hindi nila ito lalapitin, mababalatan sila ng halimaw sa kuweba. Ngayon, may pagsabog sa Xian Cave. Ang halimaw ba sa loob, na lumabag sa pagbabawal ng Xian Cave at nakatakas? Kung gayon, ang 4 na taluktok ay magiging mapanganib. Alam din ni Lin Mengxi ang kabigatan ng mga kahihinatnan, agad na bumangon, kumuha ng jade card sa kanyang baywang, at inilipat ito sa kamay ni Raoyo, ipaalam sa lahat ng mga disipulo ng Sefeng na magtipon kaagad sa kuweba ng Xian. Kung mayroong anumang pagsuwi, walang amnestya. Sa isang malamig na inumin, si Lin Meng ay sumugod sa gabi, at ang pilak na espada ay biglang lumitaw sa kanyang kamay. Ang 4 na pinakamataas na disipulo ay sumunod na malapit. Pagkaraan ng ilang sandali, ang multo ni Lin Mengxi ay kumislap 100 metro ang layo mula sa kuweba ng Xian, at ang mga disipulo ni Sefeng ay isa-isang lumipad dito. Ilang sandali, ang kalangitan ng Sefeng ay puno ng mga lumilipad na tao. Sa di kalayuan, ang malaking tarangkahang bato sa pasukan ng kuweba ng Xian ay durog na sa lupa. Matagal nang nawala ang liwanag sa butas, dahan-daang nag-iilaw sa butas, sa ilalim ng madilim na liwanag. Aaron damit sa itaas na katawan sa mga piraso, na nagpapakita ng isang perpektong linya ng kalamnan, sa likod ng katawan, isang lilang itim na ilaw, na may kakaibang pattern pagkatapos ng isang bilog, unti-unting nawala. Nakahinga ng maluwag si Aaron at tumingin muli sa liwanag sa labas ng kuweba, ngunit hindi siya komportable. Kailangan ng Chaninshio ng napakayin hanggang sa madilim na kapaligiran, kaya ang mga bagay na may kaunting yang chi ay hindi ka komportable. Gayunpaman, mayroong napakalakas na puwersa sa iyong katawan. Bagamat hindi mo ito magagamit, maaari itong sugpuin. Nagpapaalala ng paraan si Zuying. Tumanggo si Aaron. Bagamat palagi siyang nakakaramdam ng kakaiba kapag nagsasanay ng kasanayang ito, nang siya ay sapat na sa kasanayan, nalaman niyang marami itong misteryo. Salamat, Ginang. Ngunit dapat kang mag-ingat sa hinaharap. Kapag hindi sapat ang iyong kakayahan sa Tianyin, huwag mong ilantad ito sa iyong kalooban. Kung hindi, maaari itong magdulot sa iyo ng hindi kinakailangang problema.
Bagamat namamayani ang batas ng gubat sa mundo ng lahat ng direksyon, may pagkakaiba pa rin sa pagitan ng mabuti at masama. Ang sining ng Tianyin ay kabilang sa sining ng masamang kulto. Kung sasabihin mo ito, gagawin lamang nito ang mga tamang tao na nagnanasa dito na makahanap ng mas mahusay na mga dahilan upang samantalahin ito. I see, madam. Well, it's getting late. You can go, mahinang sabi ni Zuying. Napakaraming kasamaan sa kuweba. Kung mananatili si Aaron ng masyadong mahaba, magkakaroon siya ng masyadong maraming yin sa kanyang katawan. Nag-aalala si Zuying na hindi niya mapipigil ang sarili at mahuhulog sa daan ng Diablo tulad niya. Kaya, pagkatapos matutunan ang lahat ng mga kasanayan sa pag-iisip, babasagin niya ang tarangkahang bato ng kuweba at aalis dito. Ang hindi alam ni Aaron ay ang kanyang kamao ay naging sanhi ng pagbagsak ng pag-iisip ng buong 4 na taluktok. 3,000 pala, halika dito. Tumayo si Aaron at tumawid. Kinuha ni Zuying ang isang jade ring mula sa kanyang mga braso at marahang isinuot ito sa kamay ni Aaron. Ang singsing ay napakapinong, na may mga mapalad na ulap na nakalimbag dito. Shiniang, ito ang singsing ko. Iniingatan ko ito sa buong buhay ko. Napakahalaga nito sa akin. Ngunit may mga bagay na hindi nadala sa akin kapag nabubuhay ako o namatay. Ikaw ang aking apprentice. Ito ay ang pinakaangkop na pagpipilian upang ipasa ang mga ito sa iyo. Hindi ka ba sasama sa akin sa labas, madam? Ang Aaron ay nagdududa sa isang paraan. Masama talaga ang kapaligiran sa kuwebang ito. Hindi kayang tiisin ni Han Sanchen si Zuying na tumira sa lugar na ito sa lahat ng oras. Walang pakialam na umiling si Zuying, sa tingin mo kaya kung mabuhay sa labas na parang multo o tao. Pero, magsasalita na sana si Aaron. Pinutol ni Zuying, gusto mong sabihin na ang kapaligiran dito ay kakilakilabot, tama. Sa tingin ko ito ay mabuti dito. Bagamat may mga kalansay dito at hindi nila ako kakausapin, hindi sila kailanman magiging maparaan at tuso gaya ng mga taong nasa labas. Panipi. Ang mga salita ni Zuying ay napakamakatuwiran. Sumasang-ayon ang Aaron. Kung ikukumpara sa lahat ng kasamaan sa mundo, ang puso ng mga tao ang pinakamalasan. Huwag kang mag-alala. I'll be fine. At saka, hinding-hindi ako pababayaan ni Lin Mengzi na mamatay. Gusto niyang mamuhay ako ng ganito. Ang buhay ay hindi tulad ng kamatayan. Sa pagsasalita tungkol dito, humagalpak ng tawa si Zuying. Nang makitang ganito si Zuying, hindi na siya pinilit pa ni Aaron. May sarili siyang desisyon. Ang pinakamahusay na paraan upang maging isang junior ay ang paggalang sa kanya. Kung gayon, hindi kita pipilitin, ngunit ipinapangako ko sa iyo na pupunta ako upang makita ka hanggat malaya ako. Sabi ni Aaron. Ikanaway ni Zuying ang kanyang kamay, sapat na para sa iyo na magkaroon ng ganitong puso. Kung tungkol sa pagpunta sa akin, hindi na kailangan. Wala akong maipapakita sa iyo. Kailangan mo lang tandaan na isang araw kapag sapat na ang iyong lakas, kailangan mong dalhin isulong ang 7 taluktok, patayin ang asong iyon na si Lin Mengzi at ipaghiganti mo ako, Han 3,000 mapait na ngiti, patayin si Lin Mengzi. Elder Sefeng, ito ay isang katanungan kung kailan niya matatalo ang mga disipulo ng Nihilismo, hindi pa banggitin ang haba ng mga taluktok na ito. Sa oras na ito, sa labas ng kuweba, pinalibutan ng mga alagad ni Sefeng ang buong kuweba ng Xian. Isang grupo ng mga disipulo ang bawat isa na may hawak na mahabang espada, na parang nakaharap sa kaaway upang maghanda para sa postere ng labanan. Si Lin Mengzi ay nakatayo sa harapan, sina Rao Eyo at Qin Shuang ay pinaghiwalay sa magkabilang panig. Gayunpaman, bagamat puno ang postere, walang sino man sa grupo ang nangahas na tumawid sa Thunder Pool dahil sa takot sa hindi inaasahang bagay. Guro, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung ang ulan sa oras na ito ay mahinang nagudyok sa daan. Hindi na siya makapaghintay na direktang sumugod sa kuweba ng Xian. Masyado siyang sabik na patunayan ang sarili, kaya minsan ay hindi niya iniisip ang mga kahihinatnan. Higit pa, sa kanyang mga mata, ano ang bangis ng kuweba ng Xian, tuwang-tuwa siyang kumaway sa lahat ng mga disipulo. Isang grupo ng mga disipulo ang agad at dahan-daang pumalibot sa kuweba ng Xian, ngunit sa oras na ito, biglang sumimangot si Lin Mengzi at uminom. Sandali, bigla siyang sumigaw. Isang mahiyain na baguhan ang naghagis ng kanyang espada at tumakbo pabalik.
Sina Raoyu at Chen Shuang ay bumunot ng kanilang mga espada para umatake ng sabay. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng paggalaw ang malayong kuweba ng Xian. Si Lin Mengxi ay nakaharap sa kalaban, at may bakas ng pawis sa kanyang noo. Marahil ay hindi naiintindihan ng mga alagad, ngunit alam na alam niya sa kanyang puso na sa sandaling makalabas siya sa kuweba ng Xian, malamang na magsisimula si Zhifeng sa isang bagong pagdanak ng dugo. Lahat ng mga alagad, maghanda sa pag-atake. Marahan na umiinom si Lin Mengxi. Nang bumangon ang pusa, handa na siyang magsimula, ngunit bigla siyang nasa parehong lugar. Nang nanginginig na ang lahat, biglang sumulpat ang isang lalaking nakahubad sa bakana ng kuweba ng Xian. Hindi nagtagal ay nalaman ni Chen Shuang na pamilyar ang lalaking nasa harapan niya. Nagulat siya nang ipikit niya ang kanyang mga mata. Hindi ba ito Aaron? Paano siya nakalabas sa kuweba ng Xian? Kahit na siya ay nagulat, naroon ang lahat ng mga disipulo ni Zhifeng, maging si Lin Mengxi. Ang kuweba ng Xian ay ang lugar ng kamatayan ng ating apat na taluktok. Sa nakalipas na ilang dekada, hindi ko alam kung ilang mga alagad ng ating paaralan ang namatay sa kuweba. Guro, maraming beses nang sinabi ng kanyang matanda na may halimaw na pumapatay ng mga tao nang hindi kumukurap sa kuweba ng Xian, at ang kanyang paglilinang ay napakataas ng Aaron. Paano siya makakalabas na buhay? Oo, ang Xian Cave noon pa man ay lugar kung saan bawal pumasok ang mga estranghero. Kung hindi sila makakapasok, hindi sila makakalabas. Imposibleng makalabas sila ng buhay. Hindi ka panipaniwala. Napaka-humble ba ni Aaron na kahit mga halimaw ay hinahamak siya? Tama. Ang posibilidad na ito lang ang makakapagpaliwanag kung bakit lumabas na buhay ang Aaron, isang alipin. Nakinig si Lin Mengxi sa mga komento ng kanyang mga disipulo, ngunit hindi niya maintindihan ang mga ito. Sa kanyang karakter, talagang imposibleng pabayaan ang mga tao ni Zhifeng. Kahit na si Aaron ay isang alipin lamang, hindi ang Aaron ang magsasabi kung sino talaga siya, ngunit siya ay palaging hindi makatwiran at mapusok. Hanggat pumasok si Aaron, papatayin niya ang Aaron. Palagi itong nangyayari sa mga nakalipas na dekada. Sa kanyang mga mata, 4 na Peak Disciples, walang snowflake avalanche ang inosente. Paano niya pakakawalan si Aaron? Tinalo ba siya ni Aaron? Ngunit sa ikalawang pag-iisip, naisip ni Lin Mengxi na ang haka-haka na ito ay katawa-tawa. Ang Aaron ay isang alipin lamang. Paano niya nagawang matalo? Ngunit ang katotohanan ay ang Aaron ay talagang lumabas. Sa pagtingin sa Aaron sa itaas na bahagi ng katawan ng pulang prutas, si Chen Shuang ay hindi nahihiya, dahil ngayon siya ay puno ng parehong mga katanungan tulad ng iba. Paano siya nakaalis dito? Aaron sa labas ng kuweba, ngunit din 4 na mga taluktok ng pagbuo upang mabigla. Bumalik sa bulwagan, ang pagbabalik ng Aaron ay nagdulot ng kaguluhan sa buong tuktok. Maliban kay Raoyu na patuloy na nagbabantay sa kuweba ng Xian kasama ang ilang mga disipulo, lahat ng iba pang mga disipulo ay nagtipon sa bulwagan. Sa labas ng bulwagan, isang malaking grupo ng mga alipin ang nabasag ang kanilang mga ulo at gustong mag-drill in. Para sa kanila, ang Aaron ang kanilang bayani. Bilang isang alipin, maaari siyang lumabas ng kuweba ng Xian. Ito ay isang himala, ito ay isang gawa, ito ang liwanag ng kanilang mga alipin. Aaron, pwede bang magtanong? Puno ng pagdududa ang magandang ulo ni Lin Mengxi. Gustong tanungin ako ni Shifu kung paano makalabas sa kuweba ng Xian. Napangiti si Han Sanchen sa problemang ito. Isang malaking grupo ng mga disipulo ang gustong pahabain ang kanilang mga taingaat. Pakinggan kung paano lumabas ang Aaron. Oo, Aaron, sabihin sa amin ang tungkol sa iyong maalamat na karanasan, ngunit talagang gusto naming malaman. Sa oras na ito, may mga nasa sabik na alipin na basta na lang matapang na sumigaw. Sa sigaw na ito, agad niyang pinakilos ang lahat ng mga alipin. Oo, Aaron, sabihin mo sa akin. Sa hinaharap, susundin nating lahat ang iyong halimbawa. Haha, pagkatapos ng isang madilim na paligsahan, natalo ka ng halimaw sa kuweba ng Xian. Nang makitang lalong nag-iingay ang mga alipin, pinandilatan ni Zizuzi si Aaron na may komplikadong ekspresyon sa oras na ito, at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa pinto ng bulwagan sa ilang hakbang. Sinabi niya sa isang naiinip na boses, "Go, all get out of the way for me."
Ang halimaw na Aaron ay maaaring lumaban sa Cyan Cave ay malinaw na ang halimaw ay nag-iisip na ang kanyang pagkakakilanlan ay masyadong mababa, at kahit na walang pakialam na patayin siya. Pakiramdam niya ay dumi ang kanyang mga kamay. Agad na sumirit ang mga alipin kay Jexinki, sa sobrang galit ay sumigaw si Jexinki, "Ano ba, gusto mo bang magrebelde? Kailan ang mga aliping ito nang ahas na gawin ito, ito ay ang sinumpaang Aaron." Gayunpaman, ang mga disipulo sa templo, kabilang si Lin Mengzi at iba pa, ay hindi interesado dito. Sa halip, tumingin sila sa Aaron, umaasa na makuha ang sagot na gusto nila mula sa kanya. Tumawa si Han Sunny at tumango, ito mismo ang sinabi ng nakatatandang martial brother na si Zizuzi. Akala niya ang pagpatay sa akin ay madudumihan lamang ang kanyang mga kamay, kaya pagkapasok ko, pinalabas niya ako. Ayaw na niyang magkagulo pa kaya nag-isip siya ng napakagandang dahilan para sa kanya. At saka, ayaw na niyang magpaliwanag pa, dahil, in terms of status, pagdududahan siya ng mga disipulo ni Aaron sa anumang sinabi niya. Sa halip na sabihin ito, hindi nila gagawin. Walang gustong maniwala na ang isang taong mas mababa sa kanyang sarili ay kayang gawin ang hindi nila kayang gawin. Seryoso ka bang tanong ni Lin Mengzi na bahagyang nakasimangot? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po